Kabanata 3311 hanggang Kabanata 3320. Kabanata 3311. Habang si Yehan ay naggalugad sa ika-10 lugar, biglang natuklasan ni Moran na may mga sunod-sunod na makukulay na sinag ng liwanag na namumukadkad sa ibabaw ng isang tiyak na walang laman na espasyo sa ika-10 lugar. Ang pagkakaumapaw ng makukulay na ningning na ito ay mas nakasisilaw kaysa sa mga paputok, katulad ng bahaghari pagkatapos ng ulan, madaling makaakit ng pansin ng mga tao, ngunit ang makukulay na ningning ay lumitaw lamang ng wala pang 1 minuto bago mawala, nag-iwan lamang ng mahinang liwanag na kumakalat patungo sa malayo. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng makukulay na ningning, natagpuan din ni Yehan na sina Chen Yi mula sa bundok ng Tiandao, Banan Gufo mula sa Akademyang Budista, at iba pa ay hinahabol ang makukulay na ningning na ito. Isang bahaghari na maaaring mawala ng kusang loob, ano ito? Nalilito si Yehan. Siyempre, hindi ituturing ni Yehan ang makukulay na ningning na ito bilang isang tunay na bahaghari. Ang anumang bagay na lumilitaw sa lungsod ng tadhana ay kumakatawan ng isang hindi karaniwang bagay. Kaagad matapos matuklasan ang makukulay na ningning, sumunod din si Yehan dito. Ang kanyang kakayahang makakita ng malayo ay nakahanap lamang ng makukulay na ningning, ngunit sina Chen Yi ng bundok ng Tiandao, Banan Gufo at iba pa ay tunay na nakaramdam na ang makukulay na ningning na ito ay tiyak na isang bagay na magpapasiklab sa kanila na habulin ito, tiyak na hindi ito simple. Sa buong pagsisikap na paghabol ni Yehan, makalipas ang 1 oras, nakarating si Yehan sa likuran nina Chen Yi, Banan Gufo at iba pa. Nang makarating siya rito, natuklasan ni Yehan na ang nawawalang bahaghari ay nag-iiwan ng isang uri ng 5 kulay na liwanag na kumikislap sa walang laman na espasyo. Bagaman ang 5 kulay na liwanag ay tumatagal lamang ng ilang segundo at lilito naman sa layong 10 milya sa susunod na segundo, may isang lubhang mahiwaga at hindi mahuhulang hininga na inilalabas mula rito. Ito ang hiningang nakakaakit ni na Chen Yi, Banan Gufo at iba pa na habulan, ito. Batang Master. Ang pagdating ni Yehan mula sa likuran ay natural na nagpabigat puso kay Chen Yi, Banan Gufo at iba pang mga sumusunod sa liwanag. Sina Chen Yi, ang nagmamaneho ng toro, at Exiren mula sa bundok ng Tiandao ay lahat ay yumuko sa paggalang kay Yehan. Tumango si Yehan, lumapit sa kanila at nagsabi, hindi simple ang pangitain na ito, nangyayari ito paminsan-minsan ngunit hindi lamang basta nawawala, mahirap hulaan. Ang Gufong Banan ay isinandal ang mga kamay at nagsabi, tama po kayo, Benefactor Ye. Ang pangitain na ito ay mas parang isang gabay, na umaakit sa atin patungo sa isang tiyak na lugar, ngunit ginagawang mahirap para sa atin na makahabol, patuloy tayong ginagabayan. Nang marinig ito, nagsabi si Yehan, ayos lang. Magsama-sama na kayo sa akin mula ngayon, kahit na maging espiritu ito, mahirap itong makatakas sa aking mga mata. Matapos sabihin ito, agad na nanguna si Yehan sa harap, gamit ang kanyang kakayahang makakita ng malayo para palaging hanapin ang 5 kulay na liwanag na paminsan-minsan ay nawawala. Madaling malaman ni Yehan kung saan huli titigil ang kulay na liwanag. Nang makita na nangunguna si Yehan, sumunod ng sunod-sunod sina Chen Yi, Banan Gufo at iba pa. Kasama si Yehan, natural na hindi sila nag-aalala tungkol sa anumang bagay. Kahit na mapasailalim sila sa panganib, sapat na ang lakas nila at ni Yehan para harapin ito. Di nagtagal, sa pamumuno ni Yehan, nagsaliksik sina Chen Yi, Banan Gufo at iba pa ng 2 oras, sumaklaw ng halos 20 milyong milya, bago huminto si Yehan na nangunguna. Batang Master, nakahanap ka na ba ng anumang bagay? Tanong ni Chen Yi sa tabi ni Yehan. Nawala na. Tumingin si Yehan sa distansya patungo sa mundong ito. Sa kanyang paghahanap mula sa malayo kanina, ang 5 kulay na liwanag ay nawala sa mundong kinaroroonan niya ngayon at hindi na muling lumitaw. Nang marinig ito, tumingin si Chen Yi sa mundo at nagsabi, maaari bang ang pangitain na ito ay nagdala sa atin dito? Sa kasalukuyan, ang mundo kung saan naroroon sina Yehan at iba pa ay walang anumang hindi karaniwang katangian. Ang mga bundok at ilog ay umaalon sa lupa, at may mahinang hangin sa hangin, walang anuman na kakaiba. Benefactor Ye, ano po ang inyong opinyon? Tanong din ng Gufong Banan. Nang marinig ito, kumurap si Yehan at nagsabi, dahil ito ay isang pangitain, natural na hindi ito karaniwan, lalo na ang ganitong pangitain na puno ng buhay. Kaya't magkalat tayo at magsaliksik. Kapag nakakita na, huwag munang gumawa ng anumang aksyon. Ang lahat ay tumango, nagkalat patungo sa 4 na direksyon at nagsimulang galugarin ang lugar na ito. Nag-isa namang tumayo si Yehan sa walang laman na espasyo at patuloy na ginamit ang kanyang kakayahang makakita ng malayo para suriin ang mundo. Ngunit ang nagdulot ng kaunting pagkabigo kay Yehan ay kahit nagalugarin niya ang hanggang 100 milya mula sa sentro ng mundong ito, wala pa rin siyang natagpo ang anumang hindi karaniwang lugar. Lahat dito ay napakatahimik. Kakaiba.
Totoo bang isa lang itong karaniwang pangyayari? Nalilito si Yehan. Ang nawawalang pangyayari ay biglang nawala rito, ano ang nangyari? Totoo bang para lamang sa kasiyahan ito? Binata, hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo, lalo na pa sa mahiwagang lugar na lungsod ng tadhana. Baka makakuha ka ng hindi inaasahang mga natatanging bagay kung susubukan mong gumamit ng ibang paraan, paalala sa kanya ni Suzuko. Ibang paraan. Tumayo si Yehan sa walang laman na espasyo at tiningnan ang mundo, isang alon ng kapangyarihan ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ngunit kahit sa ilalim ng pagdama ng kapangyarihan ni Yehan, wala pa rin siyang natagpuan sa mundong ito. Kanina pa, nang gamitin ni Yehan ang kanyang kakayahang makakita ng malalim, kahit na sinuri niya ang hanggang 100 metro sa ilalim ng lupa, wala pa rin siyang natagpuan at lalong walang resulta ang pagdama ng kanyang sariling kapangyarihan. Dahil hindi mo ito makikita sa pamamagitan ng mata, bakit hindi mo subukang gamitin ang iyong puso? Muli pang nagsabi si Suzuko. Kabanata 3312. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Yehan, pumunta siya sa isang tuktok ng bundok at umupo nang nakatali ang mga paa. Ang malaking kapangyarihan ng kanyang espiritual na kamalayan ay kumalat sa mundong ito, gumagala sa walang laman na espasyo at galugarin ang mundo gamit ang kanyang espiritual na pag-iisip. Hindi ito makikita ng mata, at hindi mararamdaman ng kapangyarihan, kaya naman, paano kung gamitin ang divine sense para tuklasin ito? Hilas. Sa oras na iyon, sa ilalim ng paggalugad ng divine sense ni Yehan, hindi pa umaabot ng 1 minuto nang hawakan ng kanyang divine sense ang isang bundok na mukhang karaniwan ngunit pinakamataas sa lugar na ito, agad na naharap ang kanyang divine sense sa isang hadlang na may napakalakas na puwersa. Bagaman ang makapangyarihang puwersang ito ay humadlang sa espiritual na kapangyarihan ni Yehan, walang anumang pag-atake itong ginawa, hinadlang lamang nito ang espiritual na pagtuklas ni Yehan. Siyempre, sa pag-inspeksyon ng divine sense ni Yehan, ang bundok na ito ay isang bundok pa rin, walang ibang kakaibang katangian. Ngunit ang katotohanan na may puwersang humadlang sa kanyang divine sense ay sapat na para gawing isang lugar na nakakaakit sa kanya. Maaari bang may kakaiba sa bundok na ito? Dala ang ganitong pagdududa, pumunta si Yehan sa harap ng bundok na ito. Ang bundok na ito ay matatagpuan sa sentro ng mga bundok at ito rin ang pinakamataas na bundok sa lugar na ito. Mukhang karaniwan ito sa mata, may makakapal na mga puno at isang primitive na tanawin. Sa oras na iyon, sina Chenyi, Banan Gufo at iba pang mga galugarin sa lugar na ito ay lahat ay bumalik at lumitaw sa tabi ni Yehan. Kakaiba, napakatahimik ng lugar na ito. Bagaman mukhang hindi gaanong naiiba sa lugar na nakita natin nang dumating tayo rito, napakatahimik dito na kahit anong anino ng halimaw ay hindi natin makita, sabi ni Exihire na may nalilitong mukha. Tama po kayo, Benefactor Yiren. Sabi ng Gufong Banan habang isinandal ang mga kamay. Natuklasan din ito ni Yehan nang gamitin niya ang kanyang Chenlimo kanina, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Batang Master, hindi ko alam kung ano ang natuklasan ninyo. Tanong ni Chenyi kay Yehan. Tumingin si Yehan sa matayog na tuktok ng bundok sa harap niya at nagsabi, ang natuklasan ko ay ang bundok na ito, ngunit hindi ko pa natuklasan ang kakaibang katangian nito. Chenyi, mula ka sa isang paaralang Daoist at binuksan mo na ang iyong mga mata. Ano ang nakikita mo mula sa bundok na ito? Nang marinig ito, umhak ng pasulong si Chenyi, at isang patayong mata ang bumukas sa pagitan ng kanyang mga kilay katulad ng ikatlong mata ni Erlang God. Ngunit nagbaba ng ulo si Chenyi matapos magsaliksik ng ilang sandali at nagsabi, Batang Master, ang bundok na ito ay isang bundok pa rin. Ang mga alagad ng Budismo na nakatanggap ng tunay na turo ng banal na Buddha ay mayroon ng mga mata ng karunungan, na kayang paluwagin ang ikot ng buhay at kamatayan at makita ang lahat ng bagay sa mundo. Ngunit ang bundok na ito ay isang bundok pa rin. Sinuri rin ng Gufong Banan ang bundok na ito gamit ang mga mata ng karunungan ng Budismo. Ang sagot ay kapareho ni Chenyi. Parang walang nakahanap ng anumang bagay sa inyong dalawa, sabi ni Yehan na may kalmadong mukha, ngunit hindi tayo maaaring umalis nang walang nakukuha. Parang kailangan na nating subukan gamit ang brute force. Matapos sabihin iyon, umhak ng pasulong si Yehan, ang kanyang katawan ay puno ng mga nakakatakot na pagbabago ng kapangyarihan. Dahil walang sinumang nakahanap ng anumang bagay, kailangang gumamit si Yehan ng brute force. Gusto niyang makita kung ano iyon na humadlang sa kanyang divine sense kanina. Sina Chenyi, Banan Gufo at iba pa ay umatras ng 100 metro, ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Yehan. Sa isang iglap, itaas ng mga braso ng Diyos at demonyo ni Yehan ang mga kamay, at may isang alo ng mga sinaunang Diyos at demonyo na napakalakas na nagsama-sama sa kalangitan kasama sina Chenyi at Gufong Banan. Ang matibay na larawan ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay sumigaw sa walang laman na espasyo, nanginginig ng mga puso at kaluluwa ng mga tao.
Ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo ng Batang Master ay mas malakas na. Sabi ng nagmamaneho ng toro na may inggit. Hindi po. Ang braso ng Batang Master ay naging mas malakas kaysa dati. Sabi rin ni Chen Yi. Bagaman ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo sa mundo ay kasing lakas ng isang malaking alon, ang antas ng kakilakilabot na bahagyang inilalabas ng braso ni Yehan ay bahagyang mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo sa pagitan ng langit at lupa. Buksan. Sa oras na iyon, malakas na sumigaw si Yehan, at ang braso ng Diyos at demonyo ay sumugod patungo sa bundok. Ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo sa mundo ay agad na nagtipon ng husto sa mga braso ng Diyos at demonyo ni Yehan. Ang bawat puwersa ay parang mga practitioner mula sa mga sinaunang panahon, lahat ay tumama sa bundok na iyon. Ubos. Sa isang iglap, isang hindi mapaglabanan at mabigat na tunog ng pagtama ang kumalat. Ang ganitong mabigat na puwersa ay nagparamdam sa lahat ng tao sa mundong ito na parang malapit ng gumuho ang mundo at mawasak ang walang laman na espasyo na pakasindik ng pakiramdam. Ang langit at lupa ay parang gumuho, na naging dahilan para umatras ng gulat sina Chen Yi, Banan Gufo at iba pa. Puff! Isang bibig ng dugo ang tumalsik mula sa bibig ni Yehan, at ang kanyang katawan ay itinapon pabalik ng ilang libong metro ng mabigat na puwersang ito. Sa pagtama ng mabigat na puwersang ito, naramdaman niyang muntik nang mapunit ang kanyang puso at manhid ang kanyang katawan. Hindi ito isang bundok. Nang makita ang tanawing ito, agad na nagsalita ang gufong na may 8 paghihirap. Kabanata 3313. Kung ito ay isang karaniwang bundok lamang, sa lakas ni Yehan, ang suntok niya kanina ay sapat na para ipatag ito sa lupa. Ngunit hindi lamang hindi nasira ang bundok na ito, napagdamayan pa nito si Yehan ng isang hindi karaniwang batang malakas na tao. Sa sandaling iyon, alam na ng lahat na ang bundok sa harap nila ay hindi na simple. Marahil ang nawawalang pangitain na nagdala sa kanila rito ay para sa bundok na ito. Batang Master. Lumapit sina Chen Yi at iba pa sa tabi ni Yehan. Pinunasan ni Yehan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at kumaway sa kanila, ayos lang ako. Sabi ni Chen Yi, Batang Master, talagang hindi ito basta-basta na bundok. Bakit hindi na lang natin subukan itong sama-sama? Hindi. Nagbaba ng ulo si Yehan, tumingin sa bundok sa harap niya at nagsabi, kung mas malakas ang pag-atake, mas malakas din ang pagbabalik ng puwersa ng bundok na ito. Ang bundok na ito ay hindi dapat isang bagay ng mga mortal. Naramdaman ko rito ang anino ng tunay na Diyos. Ang anino ng tunay na Diyos. Nagulat sina Chen Yi, Banan Gufo at iba pa. Mahirap para sa kanila na isipin na ang bundok sa harap nila ay maaaring may kaugnayan sa salitang, tunay na Diyos. Siyempre, hindi walang basehan si Yehan. Nang maubos siya ng nakakatakot na puwersa ng pagbabalik kanina, naramdaman ni Yehan ang isang bahid ng kalooban ng tunay na Diyos sa puwersang iyon. Bilang si Yehan na nakipag-ugnayan na sa kalooban ng tunay na Diyos, hindi niya makakalimutan ang ganitong uri ng lakas ng kalooban at mayroon pa ring kalooban ng tunay na Diyos sa kanyang katawan ngayon. Gayunpaman, hindi ang kalooban ng tunay na Diyos ang naging dahilan ng pagbabalik ng puwersa kay Yehan kanina, kundi isang mahinang kalooban ng tunay na Diyos na nakapaloob sa puwersang iyon. Siyempre, mula sa puntong ito, ang bundok na ito, marahil ay hindi mavitig sa tunay na Diyos. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, lalong nagulat sina Chen Yi, Gufong Banan at iba pa. Kahit na sa kalooban ng Budismo ng Gufong Banan, mahirap itong itago ang kanilang pagkabigla. Ang anino ng tunay na Diyos. Kahit na marinig lamang ang dalawang salitang ito ay sapat na para mabigla ang mga higanteng tao mula sa lahat ng lahi. Sa mundong ito, basta may kaugnayan sa salitang, tunay na Diyos, sapat na itong magpabaliw sa mga tao. Hindi na kailangang banggitin na ang bundok sa harap nila ay may kaugnayan sa tunay na Diyos at nasa harap mismo ng lahat. Malakas na pagyanig ang tumama sa mga katawan ni Chen Yi, Banan Gufo at iba pa kahit ang kanilang paghinga ay medyo mabilis na, at ang kanilang mga mata ay nakatutok sa bundok. Hindi ito isang bundok, talaga bang may kaugnayan ito sa tunay na Diyos? Pumasok na si Yehan sa mga bakas ng tunay na Diyos, at mayroon pang nakakatakot na kalooban ng tunay na Diyos sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang bundok na ito ay may kaugnayan sa tunay na Diyos, ngunit hindi gaanong nagulat si Yehan. Habang lumalalim pa sila sa lungsod ng tadhana, mas maraming himala ang lalabas. Sa ika-10 lugar, nagsisimula ng lumitaw ang mga bagay na may kaugnayan sa tunay na Diyos. Basta may iba pang natuklasan, tiyak na hindi rin ito karaniwan. Batang Master, talaga bang may kaugnayan ang bundok na ito sa tunay na Diyos? Tanong ni Chen Yi kay Yehan. Tumango si Yehan at nagsabi, naramdaman ko lang kanina ang pagkakaroon ng kalooban ng tunay na Diyos, at malamang na may kaugnayan ang bundok na ito sa tunay na Diyos.
Nang marinig ang sagot ni Yehan, lalong nagulat sina Chen Yi, Banan Gufo at iba pa, at sabay-sabay din silang nakatingin sa kanya ng kakaiba. Ang bundok na ito ay may kalooban ng tunay na Diyos, ngunit si Yehan ay nasugatan lamang ng atakehin niya ito kanina wala nang ibang nangyari. Gayunpaman, ang kailangan nating isipin ngayon ay paano galugarin ang mga misteryong nakatago sa bundok na ito. Patuloy ni Yehan. Hindi niya man lang may pasabog ang bundok na ito, paano niya matutuklasan ang mga lihim o pagkakataong nasa loob nito. Nang marinig ito, unti-unting napapahinga ang pagkabigla sa mga puso ni Chen Yi, Gufong Banan at iba pa. Sabay-sabay silang tumingin sa bundok sa harap nila at napasok sa malalim na pag-iisip. Ang mga tuktok ng bundok na may kaugnayan sa tunay na Diyos ay tiyak na hindi kasing simple nang ipinapakita nito sa ibabaw. Kahit gaano pa kahirap, kailangang itong galugarin ng maigi. Ang aming paaralang Budista ay may isang kasanayan sa paglikas sa lupa kaya kaming lumusot sa lupa na parang naglalakad sa patag na daan. Ginoong Ye, bakit hindi nating hayaan muna ang mga alagad ng Budismo na subukan ang bundok na ito? Tumingin ang Gufong na may 8 paghihirap kay Yehan at nagtanong. Nang marinig ito, tumango si Yehan at nagsabi, dahil may kakayahan ka namang gawin ito, kapatid Banan, hindi mo na kailangang magtanong sa akin gawin mo na lang kung ano ang nararapat. Kung may pagkakataon, kanino man itong mabuksan ay pag-aari niya. Walang opinyon sina Chen Yi at iba pa kanino man mabuksan ang bundok na ito ay makakakuha ng kapalarang ito. Kung may pagawa ito ng Budismo, pag-aari nila, kung hindi, natural na darating ang pagkakataon ng iba. Tumango ang Gufong na may 8 paghihirap. Pagkatapos noon, 8 Budistang Vajra ang lumabas mula sa mga pintuan ng Budismo, at bawat isa ay naglalabas ng mahinang gininto ang liwanag ng Buddha. Kabanata 3314. Ha! Sabay-sabay na sumigaw ang 8 Vajra Buddha, katulad ng 2 general na hamha ang maayos na boses ay nanginginig ng kalangitan, at kahit ang lupa ay nanginginig din. Napakalakas ng kapangyarihan ng soundwave na ito. Ang 8 Vajra Buddha na ito ay kasing lakas ng bakal at puno ng lakas tiyak na nagsanay sila ng makapangyarihang mga pamamaraan sa pagpapalakas ng katawan, sabi ni Xe Yiran. Sabi rin ng nagmamaneho ng toro, ang sabi-sabi, ang kasanayan ng Budismo sa paglikas sa lupa ay makakaya ang anumang bagay sa lupa. Ngunit kung nais mong sanayin ang kakaibang sining ng pakikipaglaban na ito, kailangan mo ring sanayin ang isang hanay ng makapangyarihang mga pamamaraan sa pagpapalakas ng katawan. Lamang kapag maabot mo ang larangan ng Budistang Vajra ay maaari mong sirain ang lahat ng bagay sa lupa. Bilang 2 pinakalumang linya ng Dao sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, natural na alam ng sekta ng tao ang sekta ng Budismo ng lubusan at maraming lihim ng Budismo na hindi alam ng mga tao sa labas ang alam ng sekta ng tao. Sa kabaligtaran, alam din ng Budismo ang Taoismo ng lubusan. Bagaman hindi magkasalungat ang 2 sinaunang tradisyon na ito, natural na mayroong pakiramdam ng paghahambing sa pagitan nila. Gayunpaman, bilang 2 pinakalumang linya ng Dao sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, ang Budismo ay may mas malawak na impluwensya kaysa sa Taoismo sa ilang aspeto. Sa huli, sa makabayan na mundo, ang Budismo ay mayroon ding akademyang Budista bilang tagapagtaguyod. Sa isang iglap, ang 8 Vajra Buddha ng Budismo ay lumusot sa lupa na parang 8 gininto ang sinag walang bakas na natitira sa lupa, at walang anino man ng paglikas. Ang ganitong mahiwagang kasanayan sa paglikas sa lupa ay napakahirap makita sa ibang malalaking puwersa sa kontinente ng mga Diyos at demonyo lamang sa mga sinaunang tradisyon tulad ng Budismo maaari kang makakita ng 1 o 2. Benefactor Ye, bagaman hindi itinuturing na pinakamataas na sekta ng sining ng pakikipaglaban sa aming sekta ng Budismo ang aming kasanayan sa paglikas sa lupa, tiyak itong nangunguna sa uri nito. Maliban na lamang sa mga sinaunang pagbabawal na hindi maaring sirain, ang anumang kakaibang bundok at mga daluyan ng lupa sa mundo ay parang madaling makukuha lamang, sabi ni Gufong Banan habang isinandal ang mga kamay. Sabi ni Yehan, ngayon natin tingnan kung maaaring makalusot ang kasanayan ng Budismo sa paglikas sa lupa sa kakaibang bundok na ito. Sa ilalim ng pagmamasid ng lahat, lumusot ang 8 Vajra Buddha ng Budismo sa lupa, at ang buong lupa ay lubhang tahimik. Kung hindi nila ito nakita ng kanilang sariling mga mata, walang sino mang makakaalam na may 8 master ng Budismo na may kakaibang mahika sa ilalim ng lupang ito. Ubos, ubos. Bigla na lamang, sa ilalim ng pagmamasid ng lahat, may isang nakakatakot na paggalaw na lumabas mula sa malawak na ilalim ng lupa. Ang buong lupa ay nanginginig, parang ang ilang kakilakilabot na puwersa ng isang nilalang ay malapit ng pumatakbo palabas ng lupa. Nang makita ito, nakatutok ang mga mata ng lahat.
Sa isang iglap tumitig ang mga mata ng karunungan ng Gufong Banan, at sa isang paggalaw ng kanyang malaking kamay, ang mga butil ng Budismo sa kanyang kamay ay nagkalat at naging madilim na mga batuan ng liwanag, na bumagsak sa lupa mula sa 8 direksyon sa pagitan ng langit at lupa. Ang kapangyarihan ng banal na Buddha, buksan. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang sumiklab sa lupa. Ang mga butil sa kamay ng Gufong na may 8 paghihirap ay hindi mga karaniwang bagay bagaman hindi kasing lakas ng hanay ng mga relic sa kamay ni Tsongkhapa Buddha, walang katulad din ng mga ito at maaaring sirain ang anumang mga bitag. Ang paggalaw kanina ay nagpahiwatig sa lahat na ang 8 Vajra Buddha na lumusot sa lupang ito ay naharap sa ilang uri ng makapangyarihang pagbabawal, at nakulong sila sa lupa at hindi makalabas. Kra-kra-kra-kra. Bigla na lamang, nagkaroon ng mga bitek sa lupa, at isang sinaunang puwersa ang tumagas palabas, na naging dahilan para umatras sina Yehan at iba pa ng daang metro. Mukhang medyo mapatla ang mukha ng Gufong Banan, at isang daloy ng dugo ang tumagas mula sa gilid ng kanyang bibig. Ang hanay ng mga butil ng Budismo ay naharap sa isang mahiwagang puwersa sa lupa, at lahat ng ito ay nabasag, na naging dahilan para siya ay masugitan. Kapatid na may 8 paghihirap. Mukhang medyo pangit ang mukha ng maraming alagad ng Budismo. Sa sandaling ito, hindi pa lumalabas ang 8 alagad ng Budismo, at tiyak na sila ay napasakamtan na. Kahit pa ang Gufong na may 8 paghihirap na tumulong sa kanila ay nasugatan, na nagpapakita ng lakas nito. Hindi ito basta-basta na bundok. Nagbaba ng ulo si Chen Yi kahit na ang 8 nangungunang alagad ng Budismo ay namatay, kahit na sila ay kumilos ay walang makukuha. Anit ho Buddha, walang kapalaran ang aming Buddha sa tunay na Diyos. Bamantong hininga ang Gufong na may 8 paghihirap. Ang pagkamatay ng 8 alagad ng Budismo ay nagpamulat sa lahat ng naruroon sa kakilakilabot na katangian ng bundok na ito. Sabi ni Yehan, ang mga pagkakataon ay sinasamahan ng mga krisis ito ang tuntunin ng lungsod ng tadhana. Kung ang bundok na ito ay iniwan ng tunay na Diyos, na itatakda na itong magkaroon ng ganitong wakas. Kabanata 3315. Nang marinig ito, nagsabi si Chen Yi, Batang Master, kahit na mahirap panghinaan ng lakas ang sekta ng Budismo, maaaring wala ring magagawa ang aming sekta ng tao sa pamamaraan ng paglipat ng mga bundok. Ano po ang inyong opinyon? Maaari na lamang nating subukan ang kapangyarihan ng tunay na Diyos. Umhok ng pasulong si Yehan, na nagdulot ng pagkalito sa lahat na marinig ito ang kapangyarihan ng tunay na Diyos. Tumingin si Yehan sa kakaibang bundok sa harap niya, ang kanyang mukha ay lubhang kalmado. Ang tuktok ng bundok na may kaugnayan sa tunay na Diyos ay hindi maaaring masugitan ng nakakatakot na puwersa mula sa labas, at nabigo pa ang makapangyarihang kasanayan ng Budismo sa paglikas sa lupa. Sa ngayon, maaari na lamang subukan ni Yehan ang lakas ng tunay na Diyos. Tumingin sina Chen Yi, Gufong Banan at iba pa kay Yehan na may pagkalito sa kanilang mga mukha. Gamitin ang kapangyarihan ng tunay na Diyos, iyon ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo. Mayroon bang ganitong kakayahan si Yehan, isang maliit na elementaryong banal na hari? Hindi basta-basta magpapaputok ang Batang Master sa isang target, sabi ni Chen Yi habang tinitingnan ang likuran ni Yehan na may determinasyon. Isinandal ng Gufong Banan ang mga kamay at nagsabi, ang kapangyarihan ng tunay na Diyos ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa sansinukob, at lamang ang tunay na Diyos ang makakapagkontrol nito. Napakahirap isipin na kayang ipatawag ng Ginoong Roy ang ganitong dakilang kapangyarihan. Nakatutok ang mga mata ng lahat kay Yehan ang kapangyarihan ng tunay na Diyos. Sa libo-libong taon sa mundong ito, maliban na lamang sa mga malalakas na tao noong sinaunang panahon, baka walang sinumang nakakita ng dakilang lakas na kinokontrol ng tunay na Diyos. Kahit pa ang mga higanti ng lahat ng lahi sa lupain ng mga Diyos at demonyo ay hindi pa nakakita nito, at talagang gusto nilang makita kung gaano hindi natural ang magiging kilos ni Yehan kapag ipinatawag niya ang kapangyarihan ng tunay na Diyos. Binata, sigurado ka bang gagamitin mo ang kapangyarihan ng tunay na Diyos? Bagaman inimbak ng Daoso ang kalooban ng tunay na Diyos sa iyong katawan gamit ang isang kayamanan, ngunit sa iyong kasalukuyang estado at lakas ng katawan, sa sandaling ilabas mo ang kalooban ng tunay na Diyos, masasaktan ka, maaari pa itong magdulot ng kamatayan mo. Paalala sa kanya ni Suzaku na hindi biro ang kalooban ng tunay na Diyos. Kung hindi dahil sa divine sense ni Daoso noong nakaraan, maaaring namatay na si Yehan sa ilalim ng pagpihit ng kalooban ng tunay na Diyos. Malalim na huminga si Yehan at nagsabi, ito na lamang ang paraan ngayon. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ito ayon sa aking kakayahan. Kung susuko ako ng ganito na lamang, mahihirapan akong makapagpatawad sa sarili ko. Tumahimik si Suzaku. Alam nito na halos walang posibilidad na mapapahinto si Yehan na bitawan ang bundok na ito. Sino ba sa mundong ito ang hindi matutokso ng isang bagay na may kaugnayan sa tunay na Diyos?
Sa isang iglap, dahan-daang isinara ni Yehan ang kanyang mga mata. Sa kanyang dantian, ang dahon ng Bodhi ay bumabalot sa kalooban ng tunay na Diyos at tahimik na umiiral sa kanyang dantian. Ang liwanag sa dahon ng Bodhi ay lalong nagiging mahina. Bagaman mukhang kalmado ito sa labas, may ganitong nakakatakot na kapangyarihan tulad ng kalooban ng tunay na Diyos sa loob ng dahon ng Bodhi. Habang dumadaan ang panahon, kahit pa ang dahon ng Bodhi ay hindi makakapigil nito. Sa huli, masisira rin ang dahon ng Bodhi. Bumalot ang kamalayan ni Yehan sa dahon ng Bodhi. Sa sandaling hawakan ng kamalayan ni Yehan ang dahon ng Bodhi, may isang hibla ng buhok sa dahon ng Bodhi na naging isang bilog lumitaw ang mga maliliit na bitek. Bigla na lamang, sa sandaling lumitaw ang bitek na ito, ang nakakatakot na kalooban ng tunay na Diyos ay parang isang baha na pumutok sa pader ng dam, at paputok na palabas nito ng husto. Nakahanap ng puwang ang kalooban ng tunay na Diyos na bumabalot sa dahon ng Bodhi at agad na tumagas palabas. Kahit na isang bahid lamang ng kalooban ng tunay na Diyos iyon, naputol ang mga meridiano ni Yehan sa loob ng kanyang katawan, naging mapatla ang kanyang mukha, at lumitaw ang mga bitek na may kulay dugo sa ibabaw ng kanyang balat. Isang bahid ng dugo ang tumagas mula sa mga bitek, na mukhang nakakatakot. Ano bang klaseng kapangyarihan ito? Tunay na Diyos. Maaari bang ito ang kapangyarihan ng tunay na Diyos? Sa likuran ni Yehan, ang mga alagad ng Budismo at sina Chenyi at iba pa ay mukhang natatakot. Sa kanilang mga mata, ang likuran ni Yehan ay parang isang bundok na hindi maabot, marangal at dominanti. Ang nakakatakot na puwersa ay umapaw mula sa kanyang katawan, na parang isang tunay na Diyos na nagpapakita ng kanyang dakilang kapangyarihan. Sa sandaling ito, hindi napigilan sina Gufong Banan, Chenyi at iba pang yumuko bilang pagpapasakripisyo, sumasamba sa matapang na figure na parang isang tunay na Diyos na bumaba sa mundo. Ang kalooban ng tunay na Diyos ay ilabas sa katawan ni Yehan, at ang mga madilim na ulap sa pagitan ng langit at lupa ay patuloy na nagbabago. Sa kanyang likuran, hindi napigilan sina Gufong Banan at Chenyi na umatras. Sa kanilang mga mata, ang nakakatakot na kapangyarihan ng puwersang iyon ay hindi pa rin sila naramdaman sa ganitong paraan kahit pa sa emperador ng langit. Umalis ka! Sa pagitan ng langit at lupa, malakas na sumigaw si Yehan. Sa sandaling ito, unti-unting lumitaw ang mga bitek na may kulay dugo sa kanyang katawan, na mukhang nakakatakot at kahindak-hindak. Parang siyang isang lobo na malapit ng pumutok. Sa sandaling ito, hindi na kayang tiisin ni Yehan kahit ang bahid lamang ng kalooban ng tunay na Diyos. Ang lakas ng kanyang katawan ay hindi sapat na malakas para tiisin ang kalooban ng tunay na Diyos. Gayunpaman, matapos ilabas ang bahid na iyon ng kalooban ng tunay na Diyos, tinakpan na ni Yehan ang mga bitek na lumitaw sa dahon ng Bodhi, na nagpapahintulot sa ibang kalooban ng tunay na Diyos na muli itong maimbak. Sa isang sandali, ang nakakatakot na kalooban ng tunay na Diyos na iyon ay parang isang dragon na lumalangoy sa pagitan ng langit at lupa. Bagaman hindi makikita ng mata ang kapangyarihan ng kalooban ng tunay na Diyos, lahat ng bagay sa mundo ay tumigil sa kanilang mga aktibidad sa buhay matapos maramdaman ang puwersang ito, kabilang na rin ang mga halaman sa lupa. Ang nakakatakot na kalooban ng tunay na Diyos na iyon ay parang isang hibla ng hangin, na tumago sa matayog na tuktok ng bundok na iyon. Sa sandaling ito, matapos ilabas ang kalooban ng tunay na Diyos, nakabawi si Yehan mula sa kakilakilabot na sakit. Ang kalooban ng tunay na Diyos kanina ay nagdulot sa kanya ng malapit na pagkakalapit sa Diyos ng kamatayan muli. Kahit na isang bahid lamang ng kalooban ng tunay na Diyos ay maaaring pumatay kay Yehan. Maaaring isipin na sa sandaling ilabas ng malaki ang kalooban ng tunay na Diyos, ang naghihintay kay Yehan ay pumutok at mamatay. Maliban na lamang kung muling palakasin ang kanyang pisikal na katawan parang isang mainit na tunaw na metal na hindi kayang dalhin ng mga lalagyan na gawa sa plastik. Kailangang sapat na matigas ang lalagyan para dalhin ang love ng hindi masasaktan. Agad na dumagsa ang batas ng buhay sa katawan ni Yehan, na nag-aayos ng kanyang mga kasalukuyang pinsala, habang ang mga mata ni Yehan ay nakatutok sa bundok sa harap niya. Sa ilalim ng kalooban ng tunay na Diyos, anong mga pagbabago ang mangyayari sa hindi masisira ang tuktok ng bundok na ito? Kabanata 3316. Kra. Bigla na lamang, sa ilalim ng ganitong pagmamasid, ang matayog na tuktok ng bundok ay unti-unting nahuhulog ng mga piraso ng bato, pagkatapos ay kusang loob na nawasak sa walang laman na espasyo, naging alikabok at lumipad sa buong kalangitan. Nang makita ang tanawing ito, kumislap ang mga mata ni Gufong Banan at Chenyi na kasalukuyang nagugulat. Ang mga batong kusang loob na nahuhulog ay parang mga balat ng puno na nahuhulog, na ipinapakita sa lahat kung ano ang nasa loob. Nagtagumpay. Masiglang sabi ni Exihiran. Ito ay may kaugnayan sa tunay na Diyos. Ang bundok na nagpahirap sa lahat ay ipinapakita na ang pinakamahiwagang bahagi nito sa lahat.
Tunay nga namang kailangang gumamit ng kapangyarihan ng tunay na Diyos para buksan ang pinakamahiwagang bahagi ng bundok na ito. Sa kabutihang palad, mayroong batang master. Kung hindi man, mahihirapan tayong makakita ng ganitong tanawin. Hindi ko lang alam kung ano ang lihim ng bundok na ito na may kaugnayan sa tunay na Diyos. Anong pagkakataon ang maaaring mayroon? Sabi ni Chen Yi na may pag-asa. Dahil ito ay may kaugnayan sa tunay na Diyos, tiyak na hindi ito karaniwan. Isinandal ng gufong banan ang mga kamay, at lahat ng mga alagad ng Budismo ay may pag-asa na tumitingin sa mahiwagang bundok na naglalabas ng tunay nitong mukha. Tungkol sa kung bakit kayang ipatawag ni Yehan ang kapangyarihan ng tunay na Diyos. Sa puntong ito, bagaman nalilito ang mga tao sa kanilang mga puso, matalino silang hindi ito binanggit. May sariling lihim ang bawat isa. Ang kapangyarihan ng tunay na Diyos na ito ay maaaring ang lihim na hindi maaring sabihin ni Yehan sa mga iba pa. Talagang gumagana ito. Nakatayo si Yehan sa walang laman na espasyo at nakatitig sa tuktok ng bundok na unti-unting nahuhulog. Habang ang mga piraso ng bato ay nahuhulog, ang pinakamahiwagang bahagi ng tuktok ng bundok na ito ay malapit ng ilabas sa harap ng lahat. Ang paggamit ng kapangyarihan ng tunay na Diyos para subukan ito ay isang ideya lamang ni Yehan, at hindi niya inakalang magtatagumpay ito. Ngunit ngayon, mukhang kung nais mong galugarin ang mga lihim ng bundok na ito na may kaugnayan sa tunay na Diyos, ang kapangyarihan ng tunay na Diyos ay ang tanging paraan o maaaring isa lamang ito sa mga pamamaraan at may iba pang paraan, ngunit hindi pa ito natuklasan ni na Yehan at iba pa. Ngunit kahit anong mangyari, malapit nang ilabas ang pinakamahiwagang bahagi ng bundok na ito na may kaugnayan sa tunay na Diyos. Ito pala ang tatlong pagkakataong sinabi ng Daoso. Sinuri ni Yehan ang dahon ng Bodhi sa kanyang dantian. Matapos ilabas ni Yehan ang isang bahid ng kalooban ng tunay na Diyos kanina, lalong naging madilim ang liwanag sa dahon ng Bodhi. Ang kalooban ng tunay na Diyos na umiiral dito ay parang anumang oras ay maaaring makalaya mula sa mga tanikala ng dahon ng Bodhi. Sa bawat pagkakataong ilalabas ni Yehan ang kalooban ng tunay na Diyos, nawawalan ng bisa ang dahon ng Bodhi ng isang punto, at lalong nagiging mahina ang kakayahang pigilan ang kalooban ng tunay na Diyos. Sa sandaling ilabas ni Yehan ang kalooban ng tunay na Diyos sa ikalawang pagkakataon, baka mawala ng kakayahan ang dahon ng Bodhi na bumabalot sa kalooban ng tunay na Diyos na pigilan ito. Kaya naman, kahit na inimbak ng Daoso ang kalooban ng tunay na Diyos sa katawan ni Yehan, tatlong pagkakataon lamang ang mayroon si Yehan na gamitin ito, dahil sa sandaling ilabas niya ito, lalong nagiging mahina ang bisa ng dahon ng Bodhi. Hindi ka lang ng ahas na ipagsugal ang iyong buhay, talagang handa ka ring gumastos ng iyong mga kayamanan. Ang kalooban ng tunay na Diyos ay bawas ng bawas sa tuwing gagamitin mo ito. Sa sandaling mapalakas mo ang iyong katawan, tiyak na malaking tulong sa iyo sa hinaharap ang kalooban ng tunay na Diyos, maaari pa itong makapigil sa mga matatandang tao na may masamang hangarin. Ginamit mo na ito ng isang beses dito, kaya dalawang pagkakataon na lang ang natitira. Sabi ni Suzuko na may pagkalungkot. Nang marinig ito, hindi sumagot si Yehan. Bagaman tiyak na makakapagbigay sa kanya ng malaking tulong ang kalooban ng tunay na Diyos sa mga oras ng krisis, hindi siya nagsisisi. Sa ngayon, unti-unting bubukas ang mahiwagang bahagi ng bundok na ito, at maaari itong magdala sa kanya ng ibang uri ng malaking benepisyo. Rebulto. Sa oras na iyon, sa ilalim ng pagmamasid ng lahat, habang ang mga sirang bato ay nahuhulog, isang ulo na mukhang karaniwan ngunit bumabalutin ng isang patong ng mahiwagang kapangyarihan ay lumitaw mula sa tuktok ng bundok. Pagkatapos noon, sa ilalim ng bundok na nakalantad na ang ulo, habang mas maraming grabo ang nahuhulog, isang higanteng napakatangkad ang lumitaw sa harap ng lahat. Sa kanang kamay ng higanti ay may isang kumpas na walang tagapagturo. Tunay nga namang isang rebulto. Maaari bang ang rebultong ito ay isang tiyak na sobrang puwersa mula sa mga sinaunang panahon? Sabi ni Xi Yiran. Sabi ni Chen Yi, baka higit pa sa iyon ang pagkakakilanlan ng ninuno na ito, kung hindi man ay hindi ito maiuugnay sa tunay na Diyos. At bagaman mukhang karaniwan ang mukha ng rebeltong ito, parang isang panaginip ito sa bawat pagkakataong titingnan mo, parang ang kanyang itsura ay patuloy na nagbabago at mahirap makita ng malinaw. Totoo nga naman, parang bumabalutin ng mahiwagang tabing ang mukha ng rebeltong ito katulad ng salamin sa tubig o bagay sa salamin. Mukhang totoo ito, ngunit parang isang panaginip. Sa sandaling maramdaman mong nakita mo na ito ng malinaw, parang ito ay hindi tunay at mahirap maunawaan. Isang kumpas na walang tagapagturo. Ang mga mata ng karunungan ng gufong banan ay nakatutok sa kumpas na walang tagapagturo sa kanang kamay ng higanti, at siya ay napasok sa malalim na pag-iisip. Gayunpaman, bagaman alam ng lahat na hindi simple ang rebeltong ito at marahil ay naglalaman ng malaking pagkakataon, walang sinumang kumilos.
Dahil bago pa ito, binigyan na ni Yehan ng pagkakataon ng iba, ngunit walang sinumang nakapaggalugad sa bundok na ito. Ngayong inilabas na ni Yehan ang tunay na mukha ng bundok na ito, natural na pag-aari ni Yehan ang pagkakataong narito. Bagaman naiinggit ang lahat ng naruroon sa rebeltong ito, kahit pa ang mga alagad ng Budismo ay lubhang natutokso, ngunit sa kasalukuyan ay kayang pigilan ng lahat ang kasakiman sa kanilang mga puso. Maaari bang ito ay isang rebeltong pamana? Nakatayo si Yehan sa walang laman na espasyo sa harap ng rebulto at tumitingala dito, ngunit ang rebeltong ito ay medyo naiiba sa mga rebeltong pamana na nakita niya noon. Sa rebeltong ito, hindi naramdaman ni Yehan ang kapangyarihan ng pamana. Sabi ni Suzaku, hindi gaanong katulad, ngunit sa ilang mga katangian, ang rebeltong ito ay napakatulad ng isang Diyos sa mga sinaunang talaan. Rebulto ng tunay na Diyos. Ang mga salita ni Suzaku ay nagdulot ng panghihina ng puso ni Yehan. Kabanata 3317. Hindi ako masyadong sigurado. Patuloy ni Suzaku, sa mga sinaunang talaan, may isang Diyos na may hawak na kumpas sa kanyang kamay, at walang tagapagturo sa kumpas na ito. At ang Diyos na ito ay ang pinakamahirap maunawaan sa lahat ng mga Diyos. Sino? Tumusok ang mga kilay ni Yehan. Diyos ng tadhana. Sabay na binigkas ni Suzaku ang apat na salita, na lubhang nagulat kay Yehan. Ang mga sinaunang Diyos, ang Diyos ng tadhana, maaari bang talagang iyon ang makapangyarihang tunay na Diyos ang rebulto sa harap niya? Sabi ni Suzaku, ang sabi-sabi, hindi ang pinakamakapangyarihan sa mga Diyos ang Diyos ng tadhana, ngunit mayroon siyang isang espesyal na katayuan sa pagitan ng mga Diyos. Ang Diyos ay sumasamba sa salitang tadhana, ngunit hindi siya naniniwala sa tadhana, kaya naman walang tagapagturo na nagtuturo ng tadhana sa kanyang kumpas. Kaya naman, maaaring talagang ang Diyos ng tadhana ang rebultong ito, ang rebulto ng tunay na Diyos. Medyo natatakot ang mukha ni Yehan. Ito ang unang pagkakataon niyang makakita ng rebulto ng tunay na Diyos. Bagaman pumasok si Yehan sa mga bakas na iniwan ng Diyos ng araw noong nakaraan, hinawakan niya lamang ang kalooban ng tunay na Diyos na iniwan ng Diyos ng araw. Malaki ang posibilidad na ang rebulto sa harap natin ay ang tunay na Diyos sa alamat. Ang boses ni Suzaku ay naglabas din ng malalakas na pagbabago. Ang rebulto ng tunay na Diyos ay unang pagkakataong makikita kahit pa ng isang matandang halimaw na nabuhay ng libu-libong taon. Nang marinig ang mga salitang ito, lalong lumakas ang pagkabigla sa puso ni Yehan. Noong una, ang pangitain ng makukulay na sinag ng liwanag ang umakit sa lahat dito. Kumpara sa rebulto ng tunay na Diyos ito, madaling maipaliwanag, hindi maunawaan ang lalim ng kapangyarihan ng tunay na Diyos. Amataba, ito ay isang rebulto ng Diyos. Sa oras na iyon, narinig lamang na ang gufong banan ay may tapat at marangal na mukha, at lumuhad sa harap ng rebeltong parang panaginip. Nang makita ito, ang ibang mga alagad ng Budismo ay lumuhad din at umawit ng mga kasulatan parang isang tapat na mananampalataya na nakakita ng kanilang sariling paniniwala, walang anumang ibang iniisip sa kanilang mga puso. Sa mga mata ng karunungan ng gufong banan, natural niyang makikita ang mga bakas mula sa rebeltong ito, at lubhang sigurado siyang luhod ng ganitong tapat. Rebulto ng Diyos. Nagulat din sina Chenyi at iba pa. Kung ang rebultong ito ay isang rebulto ng Diyos, tiyak na ito ang pinakadakilang natuklasan mula pa noong mga sinaunang panahon. Kahit pa ang emperador ng langit ay kailangang magbigay galang na yumuko kapag nakakita ng rebultong ito, isang dakilang bakas na iniwan sa mga puso ng mga susunod na henerasyon. Diyos ng tadhana, ang rebulto. Muling nanginginig ang puso ni Yehan. Hindi niya inakalang makikita niya ang isang rebulto ng Diyos. Ito ay isang rebulto ng Diyos na tumawid sa mga panahon, at isang tunay na Diyos noong mga sinaunang panahon na may espesyal na katayuan sa pagitan ng mga Diyos. Hindi ako nagtataka kung bakit nalilito ako sa bundok na ito noong una. Mayroon palang rebulto ng Diyos dito. Kung makikita ko ang rebulto ng Diyos, hindi ako masasayang sa aking buhay. Ako si Chenyi. Sa sandaling ito, kahit pa sina Chenyi at iba pa mula sa bundok ng Tiandaw ay lumuhad sa harap ng rebulto para ipakita ang kanilang paggalang sa tunay na Diyos. Lungsod ng tadhana, Diyos ng tadhana, templo ng tadhana. Tuldok-tuldok, mayroon bang isang hindi alam na ugnayan sa pagitan ng tatlong ito? Unti-unting tumahimik si Yehan habang nakatayo sa walang laman na espasyo sa harap ng rebulto, tumitingala dito. Habang ang gufong banan, Chenyi at iba pa ay lumuhad sa rebeltong ito, sa mga mata ni Yehan, kahit na isang Diyos ay isa lamang taong nagsanay ng sining ng pakikipaglaban hanggang sa sukdulan. Napakas lamang niya ng lakas kaya siya tinawag na Diyos ng mga tao. Sinabi ni Suzaku kay Yehan, maaaring may kaugnayan, maaaring wala ring masyadong kaugnayan. Ngunit kung ang rebeltong ito ay talagang isang Diyos tulad ng aming hinala, hindi naman walang dahilan ang Diyos ng tadhana na maglagay ng kanyang sariling rebulto dito, tiyak na may ibang layunin ito.
Natural na naisip din ito ni Yehan. Bilang isang tunay na Diyos noong mga sinaunang panahon, hindi kailangan ng Diyos ng tadhana na gumawa ng sarili niyang rebulto dito. Ang mga nilalang tulad nila na ginawaran ng pagiging Diyos ay hindi mag-aalala tungkol sa mga maling pangalan sa mundo maliban na lamang sa kapangyarihan. Lumingon si Yehan at sinilip ang gufong banan at Chenyi na tapat na lumuhod, pagkatapos ay umupo siya nang nakatali ang mga paa sa walang laman na espasyo. Ipinakita na ng rebulto ang tunay nitong mukha, at ngayon na ang oras para matuklasan ang mga misteryo nito. Sa isang iglap, isang malaking alon ng espiritual na kapangyarihan ang kumalat mula sa katawan ni Yehan, na bumabalot sa rebulto sa harap niya. Bagaman hindi alam ni Yehan kung paano maunawaan ang misteryo ng rebulto, maaari na lamang niyang subukan ang mga pamamaraang ito ngayon. Ang kamalayan ni Yehan ay dumagsa sa rebulto. Karaniwan, kung ito ay isang rebultong pamana, basta sumalakay ang kapangyarihan ng kamalayan dito ay makakakuha ka ng isang malaking sinaunang pamana. Gayunpaman, nang gamitin ni Yehan ang kanyang kamalayan ngayong pagkakataon, hindi nangyari iyon. Gayunpaman, sa sandaling isinalo ng kamalayan ni Yehan ang kumpas na walang tagapagturo, isang makapangyarihang puwersa ng paglunok ang lumitaw, na agad na bumabalot kay Yehan na umupo nang nakatali ang mga paa sa walang laman na espasyo. Nang maramdaman ito, biglang tumayo ng ulo ang gufong banan at Chenyi na tapat na lumuhod. Sa kanilang pagmamasid, si Yehan na umupo nang nakatali ang mga paa sa walang laman na espasyo ay patuloy na lumiliit, at sa huli ay naging isang itim na punto na tumama sa kumpas na walang tagapagturo at nawala. Nagpakita ang imahe ng Diyos. Bulong-bulong ng gufong banan, lalong naging seryoso ang respetadong mukha niya, at patuloy na binibigkas ng lahat ng mga alagad ng Budismo ang salitang, sugo ng Diyos. Sa sinaunang Budismo, sa sandaling makilala ka ng tunay na Diyos, ikaw ay magiging isang sugo mga sugo na inayos ng tunay na Diyos sa mundo. Ang kanilang katayuan ay ang pinakamataas na uri ng mga tao maliban sa tunay na Diyos, at kahit pa ang kalooban ng Diyos ay ipararating ng mga sugo. Sa ngayon, kinikilala si Yehan ang rebulto ng Diyos, at sa mga mata ng mga alagad ng Budismo ay naging sugo ng Diyos na siya. Napakaganda, napakaganda. Kinikilala ng rebulto ng Diyos ang batang master. Maaari bang talagang maging ang alamat na sugo ng Diyos siya? Masiglang sabi ng nagmamaneho ng toro na may inggit. Amitabha, walang kapalaran ng aming Buddha sa mga Diyos. Ang Panginoong Ye ay nagpakita ng imahe ng Diyos. Ito ay isang dakilang kaganapan mula pa noong mga sinaunang panahon hanggang ngayon. Bagaman nawala na ang mga Diyos, mananatili naman ang katayuan ng mga Diyos magpakailanman. Ang Panginoong Ye ay ngayon ay binigyan ng liwanag ng mga Diyos. Marahil ay darating ang isang bagong grupo ng mga Diyos para sa katayuan ng mga Diyos, handang makinig ang aming Buddha sa mga utos ng mga Diyos sa hinaharap. Mababang boses na sinabi ng gufong banan na may malaking katapatan, ang mahinang liwanag ng Buddha ay maliwanag at makapangyarihan, na nagdulot ng higit na paggalang ng lahat ng mga alagad ng Budismo kay Yehan. Nang marinig ang mga salitang ito, medyo nagulat sina Chenyi at iba pa. Kung ang mga salita ng gufong na may 8 paghihirap ay kinakatawan ang buong sekta ng Budismo, malaki ang kahalagahan nito. Kabanata 3318. Sa huli, iyon ay ang kapangyarihan ng buong Budismo. Kasabay nito, matapos mawala si Yehan mula sa kumpas, nang lumitaw siya muli, narating na niya ang ibabaw ng isang malawak na ulap, parang madali niyang maabot ang mainit na araw sa kalangitan gamit ang kanyang kamay. Sa walang katapusang mga ulap na ito, may isang palasyo ng langit at kastilyo ng mga Diyos na umangat mula sa mga ulap, at mayroon itong hindi maunawaan na mahiwagang hininga sa kanyang kadakilaan. Ubos. Sa oras na iyon, isang tunog ng kampana ang tumunog sa buong walang katapusang mga ulap, at ang pinagmula ng kampana ay mula sa kastilyo ng mga Diyos ng palasyo ng langit. Agad na, sa ilalim ng pagmamasid ni Yehan, ang malaking pintuan ng palasyo ng langit na kasing laki ng pintuan ng mundo ay dahan-daang bumukas, at isang mabigat na hininga ang sumalakay sa kanya, parang muling nakikita ang mga sinaunang kasaysayan. Ang isang GZ ay may 60 taon, at ang isang siglo ay may 100 taon. Ang isang sibilisasyon ay isang panahon. Hinala ng aking mga ninuno na ang 120,000 taon ay ang simula at wakas ng isang sibilisasyon. Naranasan ko ang simula at nasaksihan ang wakas. Ang lahat ng mga Diyos ay hindi makakapaglaban nito, at hindi rin makakapagbago ng pag-ikot ng langit at lupa na ito. Bagaman ginamit ko ang aking tadhana para patunayan ang aking katayuan bilang Diyos, ang tadhana ng mundo ay hindi nasa kamay ng tao, at hindi rin mababago ng kapangyarihan ng Diyos. Ang walang katotohanan na boses ay lumabas mula sa kastilyo ng mga Diyos at umalingaw-ngaw sa malawak na mundo ng mga ulap ng mahabang panahon, na nagdulot ng matinding panginginig sa isip ni Yehan. Tadhana, tiyak na ito ang Diyos ng tadhana. Mayroon bang anumang bagay sa mundong ito na hindi magagawa ng mga Diyos?
Iniisip ni Yehan sa kanyang puso, ngunit parang maaaring direktang mailantad ang kanyang mga iniisip. Narinig lamang muli ang walang katotohanan na boses, hindi ako makapangyarihan, paano ko kayang makipagkompetensya sa mga dayuhang lahi sa labas ng rehiyon? Ang sakuna ng langit at lupa ay isang bagay na hindi mababago ng aking mga ninuno. Gayunpaman, ang Dao ay palaging nag-iiwan ng isang maliit na pagkakataong mabuhay para sa lahat ng nilalang. Sa huli, sa wakas ay natagpuan ko ang maliit na pagkakataong iyon. Nang marinig ito, tumitig si Yehan sa palasyo ng langit at nagsabi, "Ikaw ba ang Diyos ng tadhana?" Oo, at hindi rin. Alam mo ba kung ilang siglo na akong naghihintay para sa iyo? Naghihintay ka para sa akin. Sabi ni Yehan, hindi ko masyadong naiintindihan. Maiintindihan mo rin ito sa hinaharap. 300 siglo na akong naghihintay dito. Darating na ang sakuna, at darating din ang mga taong dapat harapin ito. Ang mga dapat na dumating ay darating din sa huli. 300 siglo. Nanginginig ang puso ni Yehan mahigit sa 30,000 taon na ang nakalilipas. Ngunit talaga bang ang may-ari ng walang katotohanan na boses sa harap niya ay ang Diyos ng tadhana sa mga Diyos? Anong uri ng misteryo ang kanilang pinaglalaro? Dahil narito ka na, ligtas ka na. Hehe, ikaw pa ay mas mahusay pa kaysa sa aking hinala. Nakuha mo pa ang hindi mapaglaban na sining ng pakikipaglaban ng isang mortal na nang-ahas na hominin ang mga Diyos at nagdulot ng takot sa kanila ng 3 punto. Ang mga mortal ay hominin ang mga Diyos. Nagulat si Yehan. Noong panahong iyon, sino ang may ganitong nakakapagbaluktot ng lupa na lakas ng loob? Ito ay isang lihim na alam lamang ng mga Diyos. Hehe, si Zushen? Sa buong kasaysayan, marahil, siya lamang ang may ganitong lakas ng loob. Zushen, siyam na pagbabago ng Zushen. Bigla na lamang, may naisip si Yehan. Parang naisip mo na ito, ngunit ang pagkuha mo ng kanyang sining ng pakikipaglaban ay parang lahat ay may sariling kalooban sa kadiliman, at kahit pa ang tadhana ay hindi makakita ng malinaw ang pag-aayos nito. Ang walang katotohanan na boses ay nagmula sa palasyo ng langit at patuloy na kumakalat sa ibabaw ng walang katapusang mga ulap, na lalong lumakas ang pagkabigla sa puso ni Yehan. Sa mahabang panahon, puno ng pagkaintriga si Yehan tungkol sa siyam na pagbabago ng Zushen na kanyang sinasanay. Ngunit parang maraming tao sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ang kaunti lang ang alam tungkol dito, at hindi nila alam ang pinagmula ng ganitong hanay ng sining ng pakikipaglaban na sumasalungat sa langit. Wala ring natagpo ang anumang tala tungkol sa siyam na pagbabago ng Zushen ni Yehan sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Sa sandaling ito, ang mga salita mula sa palasyo ng langit ay nagbigay sa kanya ng paunang pag-unawa sa siyam na pagbabago ng Zushen. Bilang isang mortal, nang-ahas siyang hominin ang mga Diyos, at kahit pa ang mga Diyos ay natatakot sa kanya makikita na ang ninuno na lumikha ng siyam na pagbabago ng Zushen ay sumasalungat sa langit. Sino siya? Ano ang kanyang pangalan? Puno ng pagkaintriga si Yehan sa naunang henerasyong ito na lumikha ng siyam na pagbabago ng Zushen. Noong panahon ng mga Diyos, ang mga henyo na nagsasanay ay parang mga cart na tumatawid sa ilog, isang makapangyarihang panahon para sa mga nag-aaral ng espiritu, at ang mga malalakas na tao ay parang mga ulap. Gayunpaman, ang kakayahang bumuo ng isang daan sa makapangyarihang panahong ito kung saan ang mga malalakas na tao ay parang mga ulap, at kahit na direktang hominin ang mga Diyos, napakalakas ng loob ng naunang henerasyong ito noon. Napakatagal na noon, napakatagal na halos nakalimutan ko na ang kanyang pangalan. Ngunit ang sining ng pakikipaglaban na iyong sinasanay ay mga piraso lamang. Kung nais mong makuha ang tunay na bersyon, pumunta ka sa 12 rehiyon para hanapin ang pamana ni Emperor Fen, baka mayroon kang pagkakataong makuha ito. Ito ay isang sining ng pakikipaglaban na natatakot kahit pa ng mga Diyos. Kung ito ay magagamit mo, tiyak na ito ay ang pinakamabuti para sa iyo. Emperor Fen. Binasa-basa ni Yehan ang 2 salitang ito sa kanyang puso. Tumingin siya sa palasyo ng langit sa malawak na mga ulap at naglakad papunta rito habang nagsasalita, "Ayon sa kung ano ang alam ko, may daan-daang emperador noong mga sinaunang panahon, higit pa ito kaysa sa kasalukuyang panahon. Mayroon pang mga Diyos na namamahala, kaya naman ito ay lubhang makapangyarihan. Ngunit bakit nawasak ang mga sinaunang panahon at naging huling panahon? Hindi maibabago ng anumang lakas ang pag-ikot ng langit at lupa. Hindi magagawa ng mga tao, at hindi rin ng mga Diyos. Ang isang sibilisasyon ay may araw na magsisimula, at natural na may araw din itong matatapos. Ang mga lahi sa pagitan ng langit at lupa, o mga tunay na Diyos, ay lahat ay umiiral sa pag-ikot na ito, at mahirap silang makatakas mula rito." Kabanata 3319. Patuloy si Yehan, "Kaya naman, anuman ang panahon, palaging may araw para sa paglikha ng sansinukob at araw para sa pagkawasak. Ito ba ang pag-ikot?
Ang isang sibilisasyon ay may simula at wakas. Ang aking mga ninuno ay minsang pinagsama-sama ang lakas ng mga Diyos para mahulaan na ang isang sibilisasyon ay tatagal ng 120,000 taon mula sa simula hanggang sa wakas. Sa sandaling matapos ang oras, magkakaroon ng sakuna sa mundo na haantong sa paghina ng sibilisasyon at pagbabalik sa simula ito ang pag-ikot. Sa sibilisasyong ito, kailangan mong tanggapin ang ganitong uri ng pag-ikot. Ngunit, iba ka. Dumating ka rito para harapin ang sakuna. Mayroon kang hinaharap sa mundong ito, ngunit hindi pa ito nagsisimula. Kaya naman, hindi ka kasama sa pag-ikot na ito, ikaw lamang ang makakapaglukso palabas ng pag-ikot, makakapagkontrol ng pag-ikot ng langit at lupa, at muling bumuo ng kaayusan ng langit. Nakarating na si Yehan sa pintuan ng palasyo ng langit at kastilyo ng mga Diyos. Nang makarating siya rito, napagtanto ni Yehan na ang marangal na palasyo ng langit na nakikita mula sa malayo ay napakaganda, ngunit sa totoo lang, ito ay isang virtual na gusali lamang, parang isang proyeksyon o isang mirahe. Lamang kapag malapit ka na ay makikita mo ang kadakilaan ng napakagandang gusaling ito. Agad na, naglakad si Yehan papasok sa kastilyo ng langit at tumangala sa palasyo. Bagaman ang palasyong ito ay virtual lamang, may 79 na mantika na ilaw sa loob nito na tatagal ng 10,000 taon. Ngunit sa virtual na palasyong ito, hindi natagpuan ni Yehan ang may-ari ng boses kanina kahit pa ang isang virtual na larawan ay wala. Nararamdaman kong marami kang mga tanong sa iyong puso. Ngunit hindi ko inakala na nakipag-ugnayan ka na sa Diyos ng araw bago pa ito, at mayroon kang tunay na kalooban ng Diyos ng araw sa iyong katawan. Ang pagkakaroon ng kalooban ng tunay na Diyos sa iyong katawan ay nagpapahiwatig na napakalapit mo na sa dakilang larang na iyon. Sa magarbong bulwagan, muli nang tumunog ang boses kanina. Tumingin si Yehan sa buong bulwagan at nagsabi, nararamdaman ko rin na sa iyong mga mata, wala akong anumang lihim. Marahil ay talagang ikaw ang Diyos ng tadhana at maaari mong mahanap ang tadhana ng bawat isa sa mundong ito. Ngunit hindi ko gusto ang ganitong pakiramdam, at hindi ko rin gusto na plano ng iba ang aking tadhana. Mali, walang sino mang makakapaghula ng iyong tadhana. Kahit pa ang Diyos ng tadhana ay hindi makakapagplano ng iyong hinaharap. Maaari ka lamang makakita ng kaunti mula sa landas ng tadhana at gabayan ito. Sabi ni Yehan, kung gayon, bakit ka pa patuloy na naglalaro ng mga laro? Sa tingin ko, wala naman akong dapat pag-usapan sa isang taong hindi alam ang pagkakakilanlan. Hehe, napakasipag mo, ngunit sigurado ka bang hindi ako ang Diyos ng tadhana? Sa isang iglap kasabay ng paglitaw ng tawa na ito, sa harap ni Yehan ay lumitaw ang isang makisig at gwapong lalaki na nakasuot ng gininto ang baluti at may suot na gininto ang helmet. Bagaman ang lalaking ito ay isang virtual na larawan lamang, mayroon itong nakatagong makapangyarihang kapangyarihan ng Diyos, isang uri ng likas na espiritu ng Diyos. Kahit na ang kabilang panig ay ngumingiti at hindi sinasadyang naglalabas ng ganitong kapangyarihan ng Diyos, naramdaman pa rin ni Yehan na gusto niyang lumuhad at sumamba. Nang makita ang napakagwapong lalaki sa harap niya, malalim na huminga si Yehan at nagsabi, kung ikaw ay ang Diyos ng tadhana, sa tingin ko ay hindi ka ganito kadaldal. Nang marinig ito, ngumiti ng marangal ang gwapong lalaki, iyon nga ang dahilan. Iyon nga ang dahilan. Ngumiti ang gwapong lalaki at nagsabi, napakatumpak ng iyong hinala. Hindi ako talaga ang Diyos ng tadhana. Noong mga sinaunang panahon, may 5 tunay na Diyos na namamahala sa 5 direksyon, silangan, timog, kanluran, hilaga, at gitna. At bawat tunay na Diyos ay may isang sugo ng Diyos at ako ang sugo ng hula sa ilalim ng Diyos ng tadhana. Isang sugo ng hula. Tumingin si Yehan sa gwapong lalaki sa harap niya at nagsabi na may mas tapat na ekspresyon. Ang isang sugo ay ang tanging tulay sa pagitan ng tunay na Diyos at ng mundo, na naghahatid ng lahat ng kalooban ng tunay na Diyos sa mundo. Ang kanilang katayuan ay iginagalang. Bilang ang sugo ng hula ng Diyos ng tadhana, bakit ka narito? At bakit mo ako kilala? Bukod pa rito, umiiral pa rin ba ngayon ang 5 tunay na Diyos noong mga sinaunang panahon? Paano lumitaw ang lungsod ng tadhana? Sunod-sunod na nagtanong si Yehan ng ilang tanong. Mula sa mga sinabi ng sugo ng hula kanina, alam na ni Yehan na natuklasan na ng sugo ng hula ang kanyang pinagmulan. Sa mundong ito, mayroon siyang hinaharap, ngunit hindi pa talaga ito nagsisimula dahil ang simula ng orihinal na kaganapan ay hindi nangyari sa mundong ito. Nang marinig ito, ngumiti ang sugo ng hula at sumagot ng hindi kaugnay sa tanong, paano mo ginagamit ang braso ng mga Diyos at demonyo? Nang marinig ang mga salitang ito, nagulat si Yehan at medyo nagulat ang kanyang seryosong ekspresyon. Alam din ba ng sugo ng hula ang tungkol sa braso ng mga Diyos at demonyo? Ang braso ng mga Diyos at demonyo, alam din ng sugo ang tungkol sa braso ng mga Diyos at demonyo. Nakatitig si Yehan nang nagulat sa napakagwapong at hindi karaniwang sugo ng hula na nakasuot ng gininto ang baluti.
Sa tamang pag-iisip, hindi dapat alam ng sagong ito ang tungkol sa braso ng mga Diyos at demonyo, dahil ito ay nilikha ni Emperor Zinwo ang pinakamahusay na mandirigma sa ilalim ng emperador ng langit. Paano naman nalaman ng malakas na tao na ito na nabuhay ng maraming siglo ang tungkol sa braso ng mga Diyos at demonyo, na isang sugo ng hula sa ilalim ng Diyos ng tadhana sa lungsod ng tadhana? Ito ay isa sa mga tanong sa iyong puso. Batay sa alam ko, may dahilan ito. Binuksan ang lungsod ng tadhana noong 10,000 taon na ang nakalilipas, at may isang taong katulad mo ang dumating rito. Ngayon, alam mo na ba kung sino iyon? Tanong ng sugo ng hula kay Yehan na may ngiti sa kanyang gwapong mukha. Emperor Zinwo. Malalim na huminga si Yehan at dahan-daang binigkas ang pangalang kanyang hinala. Nilikha ni Emperor Zinwo ang braso ng mga Diyos at demonyo noong 10,000 taon na ang nakalilipas, at may isang taong katulad niya ang dumating rito noong panahong iyon, kaya naman ang tanging posibilidad ay minsan din namang pumunta rito si Emperor Zinwo. Ang taong ito ay puno ng katwiran at handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa iba. Kung noong mga sinaunang panahon iyon, tiyak na mapasasama siya sa mga sugo ng Diyos ang kanyang mga tagumpay. Siyempre, hindi ako ang nag-ayos ng lahat ng ito, kundi ang tunay na Diyos. May bahid ng pag-alala sa mga mata ng sugo ng hula. Ang tunay na Diyos na kanyang binanggit ay natural na ang Diyos ng tadhana. Nang marinig ito, nagulat si Yehan at nagsabi, maaari bang hinala na ng Diyos ng tadhana noong mga sinaunang panahon ang lahat ng ito, kaya naman iniwan niya ang mga pag-aayos sa lungsod ng tadhana. Ang tadhana ni Emperor Zinwo ay hinulaan din ba ng Diyos ng tadhana? Hehe, kahit pa ang ibang apat na Diyos ay hinahangaan ang kakayahan ng tunay na Diyos. Kung kayang mahulaan iyon, paano naman hindi mahuhulaan ang mga pagbabago sa gitna? Ang lahat ng bagay sa mundo maliban na lamang sa mundong ito at sa ibang mga Diyos ay walang hindi maunawaan. At walang sino mang tao na hindi maunawaan maliban na lamang sa tadhana na hindi mahuhulaan ng Diyos ng tadhana. May bahid ng paggalang sa mga mata ng sugo ng hula, isang uri ng pagsamba sa paniniwala. Bilang ang tanging sugo sa ilalim ng Diyos ng tadhana, ang Diyos na pinaniniwalaan ng sugo ng hula sa buong buhay niya ay ang Diyos ng tadhana. Patuloy si Yehan, kaya naman hinala na ng Diyos ng tadhana ang lahat ng sanhi at bunga ng mga susunod na henerasyon, at naglagay na siya ng mga pag-aayos sa lungsod ng tadhana. Maaari mong sabihin iyon, ngunit hindi ganap na totoo. Sabi ng sugo ng hula, baka maaari mong hulaan ang pinagmulan ng lungsod ng tadhana. Nang marinig ito, seryosong nag-isip si Yehan at nagsabi, maaari bang dahil sa Diyos ng tadhana? Ang lungsod ng tadhana, hehe, dahil may kaugnayan ito sa salitang tadhana, syempre itong obra maestra ng Diyos ng tadhana. Ang lungsod ng tadhana ay lilito tuwing 1,000 taon para bigyan ng pagkakataong makapasok ang mga susunod na henerasyon para makakuha ng mga pagkakataon. Maraming pagkakataon sa lungsod. Kung maghihintay ka lamang para sa taong may kapalaran na makuha ang mga pagkakataong ito, hindi mo alam kung gaano karaming taon ang kakailanganin. Ngunit hindi naman makakapaghintay ang sakuna ng langit at lupa. 30,000 taon na ang nakalilipas, ngunit ang sakunang hindi pa natatapos ay darating din, kaya naman lumitaw ang braso ng mga Diyos at demonyo. Kabanata 3,320. Siyempre, ang ganitong kayamanan tulad ng braso ng mga Diyos at demonyo ay natural na mapupunta sa mga kamay ng taong kayang balutin ang mabigat na responsibilidad ng dakilang sakuna ng langit at lupa, at ikaw lamang ang kandidato. Kung makukuha mo ang braso ng mga Diyos at demonyo, maaari mong buksan ang mga sinaunang pamana, hayaan itong muling lumitaw sa mundo sa lalong madaling panahon para mapakinabangan ang mga tao ng mga susunod na henerasyon, at maghanda para sa paglaban sa sakuna ng langit at lupa. Ang Diyos ng tadhana, talaga bang napakahiwagang kaya niyang hulaan ang lahat ng bagay tungkol sa mga susunod na henerasyon noong mga sinaunang panahon? Muli nang nanginginig ang puso ni Yehan. Talaga bang hindi maunawaan ang lalim ng kapangyarihan ng isang tunay na Diyos? Ang kapangyarihan ng isang tunay na Diyos, kung aabot ka sa hakbang na iyon isang araw, makikita mo rin ito ng kaunti. Sabi ng sugo ng hula, ang 5 sinaunang tunay na Diyos ay bawat isa ay may kakaibang kakayahan, na malakas sa walang laman na espasyo. At ang kakayahan ng Diyos ng tadhana ay ang pinakamahirap maunawaan. Gayunpaman, matapos manatili ang unang sakuna, ginamit ng Panginoong tunay na Diyos ang sagradong selyo bilang halaga, at ginamit ang gulong ng tadhana para kalkulahin ang nakaraan at kasalukuyan sa loob ng 30,000 taon. Matapos mabuo ang lungsod ng tadhana, hindi na umiiral ang Diyos ng tadhana sa mundong ito. Nang marinig ang mga salitang ito, laking gulat ni Yehan. Maaari bang ang lungsod ng tadhana ay binuo mula sa pagpapalit anyo ng Diyos ng tadhana?
Ang Panginoong tunay na Diyos ay naging tadhana, nagtanim ng iba't ibang pagkakataon lamang para bigyan ng kakayahan ang mga tao ng mga susunod na henerasyon na labanan ang sakuna ng langit at lupa. Ang sakunang hindi nalutas ng mga naunang henerasyon ay kailangang gawin ng mga susunod na henerasyon, dahil darating ka sa hinaharap na ito, ikaw lamang ang makakapaglutas ng sakunang ito. Tumingin ang sugol ng hula kay Yehan at patuloy na nagsasalita. Ang braso ng mga Diyos at demonyo ay ang susi na iniwan sa iyo ng Diyos ng tadhana. Gamit ang susing ito, makakakuha ka ng mas maraming mga pamana noong mga sinaunang panahon. Bilang isang taong dapat harapin ang sakuna, ito rin ang pundasyon para sa iyong paglaban sa sakuna ng langit at lupa. Siyempre, ang pag-iral ng braso ng mga Diyos at demonyo ay isang kayamanan din para labanan ang mga dayuhang lahi sa labas ng rehiyon. Malalaman mo rin ito sa hinaharap. Ang daan ay naayos na para sa iyo, ngunit mahirap din para sa mga Diyos na hulaan ang iyong tadhana. Bilang isang taong dapat harapin ang sakuna, ang iyong pag-iral ay lampas na sa mga Diyos. Hindi pa rin mapapakalma ang pagkabigla sa puso ni Yehan. Talaga bang may ganitong lakas ang sinaunang tunay na Diyos na si Diyos ng tadhana? Hinulaan niya ang susunod na 30,000 taon ng nakaraan at kasalukuyan. Kung totoo ito, gaano naman kalakas ang tunay na Diyos? Sabi ng sugol ng hula, bilang isang taong dapat harapin ang sakuna, kailangan ka pa rin ng hinaharap na mundo para itaguyod. Iniwan na ng Diyos ng tadhana ang kanyang katayuan bilang Diyos at naging tadhana, ngunit ang mga iniisip ng ibang apat na tunay na Diyos ay patuloy na umiiral. Kaya naman, ang templo ng tadhana ay ang lugar na dapat mong puntahan. Pagdating mo roon, ang pagpipilian na gagawin ng mga natutulog na Diyos ay depende sa iyong kapalaran. Ang ibang apat na tunay na Diyos ay talagang natutulog pa rin. Nagulat na sabi ni Yehan. Dahan daw ang nagsalita ang sugo ng hula, hehe, ang mga lihim ng langit ay hindi dapat ibunyag. Kahit pa ang Diyos ng tadhana ay hindi nang ahas na ibunyag ang maraming lihim ng langit. Maaari ko lamang sabihin sa iyo na ang lugar kung saan natutulog ang mga Diyos ay isang biyaya, at ito rin ang simula ng pagkawasak. Hindi maunawaan ni Yehan kung bakit ang lugar kung saan natutulog ang mga Diyos ay isang biyaya at simula ng pagkawasak. Gayunpaman, kahit na alam ng sugol ng hula ang sagot sa katanungang ito, hindi niya piniling sabihin pa ito. Patuloy siyang nagsasalita, ako ang nagtayo ng rebeltong ito noon. Naghintay ako ng 300 siglo para sa iyo. Ngayong narito ka na, dapat na akong sumunod sa tunay na Diyos. Mukhang payapa ang mukha ng sugol ng hula. Hindi makikita sa kanyang mukha ang anumang pagkamis o takot sa pagharap sa kamatayan. Nang marinig ito, biglang nadama ni Yehan ang kaunting kalungkutan. Napakalungkot at napakahirap ng paghihintay ng 300 siglo, ngunit kusang loob itong ginawa ng sugo ng hula nang walang anumang reklamo. Gayunpaman, bilang isang regalo ng pagkikita, ibibigay ko sa iyo ang isang bagay. Ang kalooban ng tunay na Diyos ay hindi isang kapangyarihang magagamit ng mga mortal. Ang puwersahang paggamit nito ay maaari lamang magdulot sa mga tao na mahulog sa impyerno. Ibibigay ko sa iyo ang isang pandanteng Diyos, na maaaring gamitin bilang daluyan para ilabas ang kalooban ng tunay na Diyos. Sa sandaling matapos niyang sabihin ang mga salita, isang maliit na liwanag ng Diyos ang sumiklab sa ibabang tiyan ni Yehan at sa huli ay lumusot sa kanyang dantian. Sa isang iglap, ang dahon ng body at ang kalooban ng tunay na Diyos sa dantian ni Yehan ay bumabalutin ng pandante at lahat ay naging isang bagay na mayroon ito. Hehe, oras na para magpaalam, ikaw na dapat harapin ang sakuna. Kailangan ka ng mundong ito. Tandaan mo, pumunta ka sa templo ng tadhana. Bigla na lamang, matapos makapagsalita ang sugo ng hula, ang 79 na mantika na ilaw sa palasyo ay namatay, at ang kanyang katawan, kasama ang buong palasyo, ay unti-unting nawawala at naglaho. Pagbati at paalam sa sugo. Yumuko si Yehan at nagbigay galang habang naramdaman na unti-unting nawawala ang lahat sa paligid niya. Ang kastilyo ng palasyo ng langit ay unti-unting naging wala, at ang sugo ng hula ay namatay din sa virtual na mundong ito. Sa pagharap sa namamatay na sugo ng hula, lalong lumakas ang paggalang ni Yehan sa kanya. Ang paghihintay ng 300 siglo ang kalungkutan na iyon ay maaaring kahit pa sa isang tunay na Diyos ay mahirap tiisin. Sa paglaho ng virtual na mundong ito, nawala rin si Yehan dito. Nang lumitaw siya muli, narating na niya ang walang laman na espasyo sa harap ng rebulto. Gayunpaman, ang pandanteng Diyos na ibinigay sa kanya ng sugo ng hula ay naging isang pulang hugis na apoy na pattern na kumikislap sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa sandaling ito, sa gitna ng 10 singsing ng buhay na may iba't ibang kulay sa pagitan ng kanyang mga kilay, ang pulang hugis na apoy na pattern na ito ay napakalinaw at mukhang puno ng kapangyarihang kahanga-hanga. Ang rebulto ng Diyos ay nawawasak. Sa sandaling ito, ang rebulto ng Diyos ng tadhana ay unti-unting nawawasak, naging pulbos na lumilipad sa buong kalangitan.
May paggalang na tumingin sina Gufong Banan, Chenyi at iba pa habang nakikita nilang unti-unting mawawala ang dakilang rebulto ng Diyos sa kanilang mga mata. Ang sugo ng hula, ang Diyos ng tadhana. Bamantong hininga si Yehan sa kanyang puso. Bilang ang tanging sugo sa ilalim ng Diyos ng tadhana, ang sugo ng hula ay nararapat na igalang ng lahat. Ang pinagmulan ng lungsod at ang responsibilidad na kanyang dinadala ay nalaman ni Yehan sa pamamagitan ng kanya, at ang matapang na kilos ng kabilang panig ay para iligtas ang mundong ito para sa lahat ng tao sa hinaharap. Nang madama ang medyo mainit na pandanteng Diyos sa pagitan ng kanyang mga kilay, gumalaw ang isip ni Yehan at lumitaw ang pandanteng Diyos sa kanyang kamay. Tumingin si Yehan sa kristal na malinaw na pandante na parang mainit ang kanyang mga mata ay medyo komplikado. Ang regalo ng pagkikita na ibinigay sa kanya ng sugo ng hula ay talagang napakahalaga. Sa ngayon, ang kalooban ng tunay na Diyos ay umiiral na sa pandanteng ito, at naging daluyan na ito. Basta ay activate ni Yehan ang pandante, maaari na niyang ilabas ang kalooban ng tunay na Diyos. Naging daluyan na ang pandanteng Diyos, hindi lamang nito binawasan ang panganib para kay Yehan bilang daluyan, kundi lalong pinalakas pa nito ang kapangyarihan ng kalooban ng tunay na Diyos. Sa sandaling sumiklab ang kalooban ng tunay na Diyos, baka matakot pa ang mga higanti ng lahat ng lahi. Maligayang pagdating sa sugo ng Diyos. Bigla na lamang, sa likuran ni Yehan, ang Gufong na may 8 paghihirap kasama ang maraming mga alagad ng Budismo ay yumuko sa kanya kahit pa sina Chenyi at iba pa ay ganoon din ang ginawa. Si Yehan ay nagpakita ng imahe ng Diyos at nawala sa loob ng rebulto. Sa mga mata ng mga alagad ng Budismo, si Yehan ay isang taong kinikilala ng mga Diyos, at ang taong kinikilala ng mga Diyos ay natural na isang sugo ng Diyos, isang tulay sa pagitan ng tunay na Diyos at ng mundo, na ang katayuan ay sumusunod lamang sa isang hindi maunawaan na pag-iral na tulad ng tunay na Diyos.